pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng saring-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan na ang mabubuti, ngunit itinapon na ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Sa isang simpleng pamamaraan, tayo po ay pinaalalahanan kung ano po ang ating kahahantungan o ang ating haharapin sa dulo o sa katapusan ng ating buhay o ng daigdig. Tulad nga sa kinuwento ni Jesus sa ating mabuting balita na parang mga isdang nahuli, ititipon, pipiliin at ilalagay ang mga may silbing isda at ang mga isdang tila wala ng kahalagahan ay itatapon. Ililigtas ang nagsumikap mabuti marahil ang mga taong hindi nagbigay, hindi nagsumikap na natiling sa masama ay itatapon at isasantabi. At marahil po, wala naman pong isa dito sa atin na ang may lakas loob na magsabi na mananatili akong masama pang habang buhay. Wala naman po sa atin dito ang magsasabi hanggang dulo ng aking buhay, wala-wala na lamang ako, petiks-petiks na lamang ako. Lahat tayo sa araw at punto ng ating buhay nagsusumikap, nagbibigay ng oras, nagpapakabuti. At sa araw na ito, gaya po ng aking nabanggit kanina ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola. Isang dating tao na may hinarap na ordinaryong buhay at hanggang siya'y maging pari. Sa mga Heswita at sa mga taong mag-aaral ng kanyang buhay, marahil nasabi din ng mga taong ito na si Ignacio ay madaming naging kahinaan. Si Ignacio ay makasalanan. Si Ignacio ay tila nagnais o gumawa ng mga bagay na sabi nga natin ikama-minus points niya sa langit. Pero alam niyo po si San Ignacio ay patuloy na pumili sa kabutihan. Tinawag siya ng Diyos.
Nung kanyang nabuklat ang buhay ng Panginoon at ng mga santo, nagkaroon siya ng liwanag. Tinuruan niya tayo paano sumuko sa Diyos. Tinuruan niya tayo sa ilang mga pamamaraan na paano palakasin ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Pinili ni Ignacio magpakabuti. Kaya ngayon, siya'y pinili naman din ng Diyos para sa kanyang piling. At marahil mga kapatid, madami po sa atin nagsasabi na tila huli na sa mga huling araw na tayo ng tila wala na akong pag-asa, wala na akong tamang nagagawa, tila masama na rin akong tao, tila napakadumi ko na ding tao, tila napakasama ko ng tao. Pero wag po nating kalimutan na ang araw-araw na buhay ay araw-araw na pagsusumikap, araw-araw ng pagpapabuti, at araw-araw na pagtitiyaga. Upang sa gayon, dahil pinili nating mabuti, tayo'y pipiliin ng ating Panginoon sa buhay sa susunod. Huwag po tayong mapagod, piliin ang kabutihan, piliin ang Diyos, piliin ang pagmamahal, piliin ang mga tama, piliin ang mga magagandang bagay dito. Upang sa gayon, hindi tayo itapon, bagkus patuloy tayong sagipin at yakapin ng ating Panginoon.